Sabi nila, pag tumibok ang puso natin, kahit anong pigil natin ay wala na tayong magagawa pa. Kahit na may pagkakataon na alam nating walang katugon ang pagmamahal nila sa atin, handa tayong magsakripisyo at ilaban iyon para maiparamdam lang sa kanila ang pag-ibig natin. Kahit minsan, kapalit noon ay pagkadurog ng puso natin. Whatever happens, even if my heart stops beating, it will not stop from loving you. Unang beses pa lamang na nagtama ang mga mata nila ay alam na ni Laika na umiibig na siya kay Edward. At wala na siyang ibang pinangarap kundi ang maging kanya ang binata. Nangyari naman ang inaasam niya. She became Mrs. Edward Montemayor. Ngunit sa pangalan lamang sila naging mag-asawa dahil labis na kinamuhian ni Edward sa Laika. Iyon ay dahil isang kasunduan lamang sa pagitan ng mga magulang nila ang nangyaring kasalan at si Laika ang labis na sinisisi ni Edward sa bagay na yon. Despite everything, she still loved him and she would take every risk to make him love her too. At tadhana ang magtatalaga para mahalin din siya ng binata. Subalit, kung kailan may katugon na ang damdamin niya kay Edward, saka naman niya nalaman na nasa panganib ang kanyang buhay na nakatakdang maglayo sa kanya sa asawa. Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tsak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video, paklik din ng subscribe button gayon din ng bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Where's Laika? Napapitlag ang dalaga nang marinig niya ang dumadagundong na tinig ng kanyang asawang si Edward sa buong kabahayan. She literally stopped breathing for a moment. Natauhan lamang siya na muli niyang marinig ang galit na boses nito. She knew that tone very well, and she knew him very well. Tell her to bring my coffee into the library in 5 minutes. Agad na binitawan niya ang hawak na sandok. She saw fear in Yaya Milagros' eyes. Alam niyang para sa kanya ang takot na nararamdaman nito. Yaya, don't worry, I'll be fine. Then, she smiled at her. Kinuha sa kanya ng isa pang katulong ang sandok na hawak niya. Nagmadali siyang naghanda ng kape bago umakyat sa taas. Mabuti nang mas maaga sa 5 minutes niya dalhin ang kape ni Edward. She knew what her husband was capable of doing. Bahagya siyang napahinto sa mabilis na pag-akyat nang mapatapat siya sa malaking wedding picture nilang mag-asawa na nakasabit sa gilid ng hagdan. Napatitig siya sa petsa na nakasulat sa ibaba niyon. 4 na taon. 4 na taon na pala ang nakalilipas mula nang walang pagtutol siyang sumang-ayon sa kagustuhan ng mga magulang niya na ipakasal siya kay Edward. The infamous Edward Montemayor. The most sought-after bachelor in the whole province of Batangas. Kabilang ito sa famous Montemayor clan na inaasam ninuman na makabunggo ang siko o makilala man lang. And women of all ages drooled over the youngest heir, Edward. These women were not just after his money. Most of them were after his good looks and appeal. Of course, she was not an exception. Ngunit, may isang bagay siyang ipinagkaiba sa lahat ng mga babaeng naghahangad dito. Women only wanted him. She, on the other hand, was in love with him. She fell in love with him the first time she laid eyes on him 10 years ago. She was 18 then, while he was 20. Mula ng araw na yon, wala na siyang iba pang hinangad kundi ang mapansin ni Edward. Well, she got her wish. She was now Mrs. Edward Montemayor. Tagling pinigil ni Laika ang pagdaloy ng mga alaala. Masyado na rin siyang nawili sa pagtitig sa larawan nila. Tuloy ay lumampas na siya sa 5 minuto. She opened the door of the library without even knocking. She saw Edward's profile from the doorway. Nakasuot lamang ito ng pang-ibabang short. Ilang ulit na ba niya itong nakita sa ganoong ayos? Nonetheless, she was still stunned by his perfect physique. 5 minutes too long for you? Kita sa mata ng asawa ang galit nito. I'm sorry, Edward. Wala siyang maapuhap na salita at ni hindi niya maikilos ang paa niya.
Kumuha ito ng t-shirt at jogging pants sa closet na naroon at mabilis na nagbihis. She walked towards the table and placed the cup of coffee on top of it. Pagkalabag sa kape, eksaktong pumihit ito sa paharap sa kanya. Agad na nag-iwas siya ng tingin. Ganoon din ang ginawa nito kaya nagmukha tuloy na hinaharangan nila ang isa't isa. She gazed up at him only to see fire in his eyes. "What are you up to?" Galit na tanong nito. Hinawakan nito ng mahigpit ang balikat niya. "Edward, nasasaktan ako." Takot na saad ni Laika. "Well, that's good." Malupit ang mga mata nitong diretsong nakatingin sa mga mata niya. He even grabbed her arms tighter, sa paraang tila ba gusto siyang durugin ito. "Edward!" Napapaigik na siya sa sakit. Hindi na rin siya makatingin sa mga mata nito, more than the way he grabbed her. The look on his eyes were enough to hurt her. "Please, Edward!" "Kainis!" He pushed her away. Pati hayang bumagsak si Laika sa sahig. She stayed still for a while. Her fall was so painful. Just like the other time he made her fall. Hindi na nga niya mabilang kung pang ilan na ang isang yun. She really didn't mind all this fall, for this only caused her physical pain, unlike her other fall from him. Dahil hindi katawan niya ang bumabagsak at nahuhulog kundi ang puso niya mismo. She looked at him. Hindi nabawasan kahit kaunti ang apoy sa mga mata nito. Sa pakiwari niya ay lalong nadagdagan yun. Ngunit may iba pang emosyon na sumalit sa mga mata nito maliban sa galit. "Remember this, Laika. The next time na suwayin mo uli ako, hindi lang yan ang aabutin mo." Then, he forced her to stand up. "Now, go! Bago ko pa makalimutang babae ka." Tumakbo siya palabas ng kwarto ng asawa nang hindi ito nilingon. She ran into her own room. Pagkapasok niya roon ay agad na inilak niya ang pinto at dumapa sa ibabaw ng kama. Doon niya pinakawalan ang kanina pa niya pinipigil ng mga luha. Impit lamang ang ginagawa niyang pag-iyak dahil ayaw niyang makakuha ng atensyon ni Numan. She had no intentions of getting others involved in their marital problem. Ginusto niya yon, kaya dapat lang na pangatawanan niya. She wanted this more than anything else in this world. She wanted Edward. No, she loved him more than anything else in this whole world. But their marriage was a lie from the very start. It was just a sheet of paper for Edward. Ngunit sa kanya ay hindi. Their marriage was everything to her. She still remembered how the marriage that seemed too impossible at first became possible. Una niyang nakita si Edward sa isang malaking pagtitipon sa bayan ng San Andres. His father was a very famous businessman in Batangas. Sa bawat bayan ay may pag-aari itong hasyenda o hindi kaya ay mga mansyon at beach resorts. She saw him in the middle of the crowd. Hindi niya alam kung bakit sa dinami-rami ng tao ng gabing yun ay ito lamang ang nakakuha ng atensyon niya. But then again, she couldn't help it. Lalo pa't hindi lamang siya nagsuswan doon. She could see that most of the females had their eyes set on him. But all through the night, he acted as if he wasn't aware of it. O talaga lamang sigurong hindi ito aware. His arrogant look made him look even more attractive. She would never ever forget the first time their eyes met. He had the most beautiful black eyes she had ever seen. Since then, his eyes haunted her. And one morning, she just woke up and realized she had already fallen in love with Edward. Since then, she attended every function in the whole town dahil sigurado siyang naroon din ito. For years, she stalked him and dreamed about him. 5 years to be exact. Ngunit ni minsan, ay hindi man lang sila nagkakilala ng personal. All of her hopes gone when she heard the news about him and his rumored girlfriend, Margaret Marquez, a beautiful socialite with a bad reputation. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ito kasama si Margaret. She was introduced to them by his parents. Noon lamang niya nalaman na kaibigan pala ng mga magulang niya ang mag-asawang Montemayor. "Nice to meet you, Señorita Laika," Edward said, as he raised her hand and kissed it. Nais sana niya itong awatin sa pagtawag nito sa kanya ng Señorita. Hindi siya kailanman nagpapatawag ng ganoon, kahit sa mga katulong nila.
Ngunit hindi na niya naituloy ang anumang balak dahil sa naramdaman niyang tila may kuryenteng gumapang mula sa mga labi nito papunta sa kamay niya. At paakyat pa iyon sa bawat himaymay ng kalamnan niya. Bigla niyang nahila ang kanyang kamay. Kita niya ang pagtaas ng kilay ng nobya nito. He, on the other hand, simply shrugged his shoulders. Hinila na siya palayo ng mama ni Edward. Something about the meeting felt very awkward. Parang hindi gaanong pinansin ng mga magulang ni Edward ang nobya nito. Lumingon si Laika at nakitang naghahalikan sina Edward at Margaret na parabang walang ibang tao sa paligid. Bigla siyang nakaramdam ng sakit. Mukhang wala na siyang chance na mapansin ito. His love for his girlfriend was very obvious. Since then, she tried her best to forget him, but to no avail. Hinayaan na lang niya ang kanyang sarili na mahalin ito sa malayo dahil hindi rin naman niya alam kung paano patitigiling ang puso't isip niya sa pagmamahal dito. She didn't believe there was only hope until one day, her parents and Edward's parents talked to her about their plans. At first, she thought it was ridiculous, but she knew in her heart of hearts that she wanted it too. Malinaw na malinaw pa sa alaala niya ang lahat pagkatapos. The wedding, Edward's raging anger, his promise. "You may now kiss the bride," said the priest. Kita niya ang apoy sa mata ni Edward. She couldn't help but shiver at the intensity of his stare. "I promise," he whispered softly for her ears alone to hear, "that I will do everything within my power to make your life miserable. Gagawin ko ang lahat para hindi ka maging masaya. Mine already is, kaya hindi ako makapapayag na ako lang ang mahirapan." Then, he sealed his promise with a punishing kiss. Kumurap-kurap si Laika sa bahaging iyon ng alaala. Pinahid ng likod ng palad niya ang luhang umaagos sa pisngi niya. Mahihinang katok sa pinto ang gumising kay Laika. She opened her eyes and turned to look at the alarm clock. It was already 8 o'clock in the morning. Agad na bumalikwas siya ng bangon. Masyado siyang maraming trabaho para matulog hanggang ganoong oras. Dali-dali binuksan niya ang pinto ng marinigang tinig ni Yaya Milagros. Pumasok ito dala ang tray ng umuusok ng mga pagkain. "Yaya, hindi niyo na po dapat dinala yan dito." Hindi niya naitago sa tinig ang labis na pag-aalala. "Umalis na si Edward. Huwag ka nang dapat alalahanin." Pagkalapag nito ng mga pagkain sa mesa ay tiningnan siya nito ng mataman. Naiilang na tumikim siya. "Yaya, may sasabihin ka pa po ba?" Umupo ito sa gilid ng kama. Ayokong makialam dahil alam ko namang sa pagitan lamang ninyong itong mag-asawa." Bumuntong hininga ito na tila ba ayaw ng dugtungan pa ang sinabi. "Yaya, gusto ko magalit kay Edward sa uri ng pagtrato niya sa'yo. Kundi nga lamang kilala ko na siya mula sa pagkabata." Tinitigan siya nito ng mataman. "At kahit ano pa man ang circumstansya na magpapakasal ninyo, mag-asawa pa rin kayo sa tunay at totoong kahulugan nito. Gusto ko ring malaman mo na humahanga ako sa wagas na pagmamahal na nararamdaman mo para kay Edward." Gulat na napatitig siya rito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Yaya Milagros seemed to know a lot of things. Napangiti ito sa kanya. "Nakikita ko sa mga mata mo tuwing tinititigan mo siya ang pagmamahal imbes na takot. Hindi iyon nagbago sa loob ng 4 na taong pagsasama ninyo. Bagkus, mas lumalim pa ata?" Unti-unting napawi ang ngiti nito na tila ba may naisip itong nakakalungkot na bagay. "Hindi ko maintindihan kung paano nagagawa ni Edward na baliwalain ka. Hindi ko rin alam kung paano siya nagbago ng ganoon. Sadyang napakalaki ng ipinagbago niya." Yumuko siya upang itago ang namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan nito ang mga kamay niya. "Ngunit, ito ang tinitiyak ko sa iyo, Iha." Nag-angat siya ng tingin dito. "Mamahalin ka rin niya, isa sa mga araw na ito. Manhid lamang ang lalaking hindi makikita kung gaano kakaganda sa panloob at sa panlabas, at hindi manhid si Edward. Sigurado ako roon." Matagal nang nakalabas si Yaya Milagros ay nakatulala pa rin si Laika. Tama ito sa pagsasabing mahal niya si Edward. Mabuti pa ito at nakikita sa mga mata niya ang pag-ibig niya sa asawa. Ngunit si Edward ay hindi man lang nakikita ni katiting ng pagtingin niya rito.
Duda rin siya kung nakikita ba talaga siya nito, but she still loved him. Ngunit ang umasang mamahalin din siya nito, isa iyong panaginip. Panaginip na hindi magiging totoo kailanman. Ang minahal ni Edward, at minamahal pa rin ito ang babaeng iyon hanggang ngayon. Hindi siya iyon at kailanman ay hindi magiging siya. Kulang na lang ay madapa si Laika habang nagmamadali siya sa pagbaba ng hagdan. She heard the sound of Edward's car outside. Sinalubong niya ito sa pintuan. He automatically handed her his coat and his attache case. Kapag kwan ay nilagpasan siya nito, nagkukumahog na sumunod siya sa asawa. I want my coffee in 5 minutes, and I'm not having dinner. Sawang-sawa na ako magtiyagang kumain sa mga luto mo. Dire-diretso ito sa pag-akyat sa hagdan. Inabot ng isang kasambahay ang mga gamit ng asawa niya. Isang nagpapasalamat ng ngiti naman ang isinukli niya rito. Mabilis na nagtimpla siya ng kape at dinala iyon sa library. Mula nang ikasal sila ay mabibilang sa mga daliri niya ang pagkakataon na natulog ito sa silid nila. Ang library ang tanging lugar kung saan ito madalas namamalagi kapag nasa bahay ito. Naroon ang mahalagang gamit nito. Ang master's bedroom ay hindi talaga matatawag na master's bedroom. Why? She was the only one who slept there. She knocked on the door when she reached the library. Hindi ito sumagot kaya lakas loob na binuksan niya ang pinto. Nakita niyang nakasubsob si Edward sa mesa. Natutulog marahil ito. Dahan-dahan siyang pumasok at inilapag sa coffee table ang dala niyang kape. Kapag kwan ay nilapitan niya nito. He must be so exhausted. Napakaamo ng mukha ng asawa habang natutulog. The exact opposite of what he looked like when he was awake. Gustong-gusto niyang haplusin ang mukha nito ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Dumako ang tingin niya sa picture frame sa ibabaw ng table nito. Sadness filled her heart when she recognized the people in the picture. Si Edward iyon kasama si Margaret, ang dating girlfriend nito. Of course, Margaret was still the one for him. Salimpusa lang talaga siya. Kapwa nakangiti ang mga ito sa larawan. Buhay na buhay ang mga ngiti ni Edward. That was Edward 4 years ago, full of life, full of love. She became teary-eyed. Dinampot ni Laika ang larawan at pinagmasdang maigi yun. Gusto niyang palaging nasa isip niya ang ngiti nito. There was nothing in this world that she wants more than to see him smile. His happiness was her only prayer. He was everything to her. What do you think you're doing? Sa gulat ni Laika ay nabitawan niya ang hawak na frame dahilan upang mabasag yun. Sa labis na takot ay nagmamadaling dinampot niya ang mga bubog, sanhi upang masugatan siya. Edward pushed her away. Don't touch it! How dare you do this? You're sick, Laika. You're very sick. Hindi niya alam kung manhid lang ba talaga siya, but she didn't feel any pain in her hand. Mas naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Muli siyang lumapit upang tulungan ito. Edward! Get out of here! Tinabig siya nito, with more force this time. Pagtayo niya ay hindi niya napansin ang mesa. Nauntog siya roon. Edward looked at her again with fire and contempt in his eyes. I said, get out! Wag mo akong piliting hilahin ka palabas dito, Laika! She almost crawled her out of the library. Makirot din ang ulo niyang nauntog sa mesa. Sinalubong siya ni Yaya Milagros sa puno ng hagdan. Sus Mariusip, Laika! Anong nangyari sa ulo mo? Sinapo niya ang bahagi ng ulo niya na kumikirot. Kita niya na may dugo sa kamay niya. Then, everything went black. When Laika opened her eyes, she saw Yaya Milagros' worried face. Kinapa niya ang kanyang ulo. May bandage iyon. Kumusta na ang pakiramdam mo, Iha? Tanong ni Yaya Milagros. Punong-puno ng pag-aalala mukha nito. Gumiti siya rito bilang reassurance. Maayos na po ako, Yaya. Her throat constricted with sudden sadness. Sigurado ka ba? Maliit lang naman ang sugat mo pero hindi natin dapat baliwalain. She smiled at her again. Bumangon siya at tiningnan sa salamin ng parte ng ulo niyang may bandage. Maliit lang talaga yon at bahagya na lang makirot ngunit kaya naman niyang indahin. Wag na po kayong mag-alala. Mabuti na po talaga ang pakiramdam ko. Nilapitan niya ito at tinakbayan. Si Edward po? Umalis na siya kanina pa. Siya ang tumawag ng doktor kagabi para gumamot sa'yo. Ano ba talaga ang nangyari?
Aksidente po, Yaya. Natuwa siya sa nalaman. Kahit paano pala ay hindi siya pinabayaan ni Edward. The thought brought her new strength. Nagdududang tinitigan siya nito. Talaga bang aksidente? Hindi kaya kagagawan niya ni Edward? Umiling si Laika. Hindi po, Yaya. Aksidente po talaga ang nangyari. Hindi po si Edward ang may kasalanan. Aksidente po talaga. Halatang hindi pa rin ito kumbinsido ngunit tumango na lamang. Sige, bababa ka ba o gusto mong dalhan na lang kita ng pagkain dito? Tanong nito kapag kuwan. Huwag na po, Yaya. Bababa na lang po ako. Aniya. Pagkalabas ni Yaya Milagros ay muli siyang bumalik sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang inalis ang bandage. Maliit lamang ang sugat gaya ng sabi ni Yaya. She touched the wound. Sa tansya niya ay ilang araw lamang at gagaling na yon. The wound was too small compared to the wound in her heart. Iyon ang unang beses na nagkasugat siya sa loob ng mahigit 4 na taong pagsasama nila ni Edward. Marami na siyang naranasang sakit sa loob ng 4 na taong yun. Emotional, mental, verbal, name it. She must be crazy because despite everything, she was still holding on to this marriage. Obviously, hindi siya mahal ng kanyang asawa at hindi niya alam kung paano magbabago iyon. But, it was all right. Mahal naman niya ito. Her love was enough for both of them, enough for her to live happily with him forever. 8 years ago, she wished to love him. Now, she had all the right and all the chances to love him. She didn't know why she loved him more than herself. Ano ang kayang gawin ni Laika para mahalin siya ng kanyang asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.